Tumingin ang lalaki sa kanyang gilid at nakita si Han na pinipili ang ika-10 antas ng kahirapan. Gulat na napatingin siya kay Han, napansin naman niya ang pagtataka niyang ekspresyon. Humalaklak ang lalaki, tinawag ang kanyang sarili na tanga. Inanunsyo ng sistema ng alerto ang pagsisimula ng pagsusulit, pangangaso ng Firebird. Isang malaking, maapoy na ibon ang nagliyab sa silid. Si Han, na nakatayo sa harapan nito, ay nabalot ng aura nito. Ang kanyang mga galaw ay bumagal ng 25% dahil sa husay ng Predator's Roar. Ang kanyang espada ay nagsimulang pumutok sa ilalim ng matinding init. Ngumisi ang lalaki, naaalala ang sarili niyang mga araw na may hawak ng baril. Alam niyang babagsak sa pagsusulit ang sandata ni Han, na sadyang sinasabutahe. Isang malisyosong ngiti ang naglaro sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan niya ang pagpupumiglas ni Han, sa paniniwalang dapat alam ni Han ang kanyang lugar. Sinabihan niya si Han na uminom mula sa isang puddle. Ang isa pang napakalaking, nagninangas na ibon ay lumitaw, na pumailang lang sa silid. Si Han, gayunpaman, ay sinalubong ng tingin nito ng may hindi natitinag na kumpiyansa, hindi nagdududa sa kanyang lakas. Ang eksena pagkatapos ay lumipat sa mga alaala at ang huling listahan ng mga matagumpay na mangangaso. Marami ang natuwa sa pagkamit ng kanilang layunin. Nagmuni-muni si Han sa kanyang sariling paglalakbay, na inaalala ang unang pagmamalaki na naramdaman niya ng maging isang mangangaso, at nakitang lumaki ang agwat sa pagitan niya at ng kanyang mga kasamahan. Ang kanyang mga kakilala ay naanod, at sa huli ay sumuko siya sa pagsisikap na isara ang distansya. Ang tao ay nakatayo roon, ang pag-unawa sa mundo ng mangangaso ay itinayo sa likas na talento. Sa pagtanggap nito, itinigil niya ang kanyang mga pagpupunyagi, pakiramdam na nakatayo siya sa likod ng isang boarded-up na pinto. Naisip niya na ang mga tao, kasama ang kanyang sarili, ay sumuko kapag nahaharap sa hindi malulutas na mga hadlang. Ipinaliwanag ng realisasyong ito ang pagsuko ni Han Tong. Si Han, na nakaharap sa malaking ibon, ay pinanood ang kanyang espada na nabasag. Naunawaan niya na kahit ang mababang antas ng sandata ay hindi dapat madaling pumutok. Sinulyapan niya ang nakangiting lalaki, hindi makapaniwala na sinubukan niyang sabutahe siya. Ang mapaglarong ngiti ng lalaki ay nagpasigla sa determinasyon ni Han. Nag-charge ang ibon ng napakalaking bowl ang apoy kay Han. Gayunpaman, tinanggap ni Han ang hamon na ito, na nakikita ito bilang perpektong pagsubok ng kanyang mga kasanayan, na hinasa sa ika-4 na palapag ng Tower of Trials. Gamit ang kanyang kahusayan sa momentum at acceleration, lumundag siya, umiwas sa mga nagninangas na putok. Napahiga siya sa kisame, may ngiti sa labi. Ang maniobra na ito ay napatunayang higit na nakahihigit sa tumaas na bilis ng paggalaw na inaalok ng Assassin's Cloak. Naghanda ang ibon ng isa pang bowl ang apoy, na direktang nakatutok kay Han. Agad na sinisingil ni Han ang ibon, umatake gamit ang kanyang putol na espada, tinutukan ang ulo nito. Bumagsak siya sa lupa, nabasag ang lupa sa ilalim niya. Gaya ng inaasahan, masyadong maikli ang kanyang espada para sa isang one-hit kill. Kinuha niya ang isang malaking tipak ng sirang lupa at inihagis sa ibon. Ang ibon ay umuungal habang ang slab ay lumipad sa lampas sa instructor, gulat na sigaw ni Nan sa hindi kinaugalian na taktika ni Han. Nahulog ang ibon, patay. Tapos na ang pagsusulit. Kumaway si Han sa instructor, hinihiling ang kanyang ranggo. Inamin niya ang pagtataka sa slab na muntik nang tumama sa instructor. May pilyong ngisi, tumingin siya sa instructor. Isang masayang babae ang nagbigay sa kanya ng isang dokumento na nagpapatunay sa kanyang ranggo bilang isang C-class hunter, na dalubhasa sa malapit na Lebona. Binati niya ito sa pagpasa. Nagpasalamat si Han sa kanya, nalaman na ang kanyang pagpaparehistro sa Hunters Association ay nagpapahintulot sa kanya na opisyal na ituloy ang mga aktibidad sa pangangaso. Tinanggap ni Han ang dokumento at nagtanong tungkol sa pagpasok sa mga piitan at pagbebenta ng mga bagay. Kinumpirma ng dalaga ang kanyang pag-unawa. Nalipat ang eksena sa instructor man, na humahampas sa mesa, humihingi ng paliwanag kay Kim. Si Kim, nakapikit, nagmuni-muni. Ipinaalala sa kanya ng lalaki ang kanyang hula na mabibigo si Han sa loob ng 10 segundo, ngunit pumasa siya. Si Kim, na may mapait na ngiti, ay inamin na hindi niya mahulaan ang tagumpay ni Han. Ang lalaki, na kumikilos sa pagkadismaya,
ay nakipagtalo para sa mas mababang ranggo para kay Han. Tumugon si Kim na nagtanong kung gaano kababa, na binanggit na nakapatay si Han ng isang halimaw sa loob ng 10 segundo, isang tagumpay na karaniwang nakakamit ng mga D-rank na kadit sa intermediate na sertipikasyon. Nagbabala siya na ang isang mas mababang ranggo ay maaaring hamangin. Pumasok si Han sa kwarto, pinutol ang kanilang pag-uusap. Inihayag niya ang pagtanggap ng idea card. Binati siya ni Kim. Lumapit si Han kay Instructor Man, pinagmamasdan ang kanyang malungkot na ekspresyon. Nagtanong siya tungkol sa kapakanan ng tao. Lalaki, nakangiti at tumatawa, sinabing siya ay binabati. Gayunpaman, sinabi ni Han na naabot ni Man ang S-rank bago magretiro. Lalaki, naiintriga, humingi ng paglilinaw. Si Han, na sumulyap sa gilid, ay simpleng sinabi na naalala niyang sinabi ni Man na siya ay basura. Lalaki, nasiyahan, ngumiti. Pagkatapos ng sinabi ni Han, napagtanto niya na maaaring si Man talaga ang scum na dati niyang itinuring na sarili niya. Tumalon ang lalaki, insulto si Han. Sinugod niya si Han na nakataas ang kamao. Pumagitna si Kim, hinimok si Man na kumalma. Umindayog si Man, ngunit si Han, na inaabangan ng pag-atake, ay madaling umiwas at nakalaban, na tinamaan si Man sa tiyan. Inangkin niya ang pagtatanggol sa sarili, pagkatapos ay sinampal sa mukha si Man, na tinawag itong tugon sa pagsalakay ni Man. Lalaki, nauuto, hindi maintindihan ang lakas ni Han. Bumaling si Han kay Kim, na nag-alok sa kanya ng trabaho bilang direktang empleyado ng Hunters Association, na may sweldong 1 bilyong V, maaaring mapag-usapan kung kinakailangan. Sinabi ni Kim na ang pagtanggap ay win-win. Sa pagsusuri sa dokumento, nakita ni Kim na ang 1 bilyong V ay isang magandang panimulang punto, na nasisiyahang makilala ang potensyal ni Han. Pagkatapos ay tinawagan ni Han si Kim, na nagmumungkahi na ang kahirapan ng pagsusulit ay arbitraryong inayos. Nagulat si Kim, humingi ng impormasyon, ngunit tumanggi si Han na ibunyag ang mga detalye, at sinabing hindi siya nakipagdeal sa mga taong hindi niya pinagkakatiwalaan at itinapon ang business card ni Kim, at umalis. Pagkalipas ng 2 araw, itinampok ng mga ulat ng balita ang kamakailang paglitaw ng isang misteryosong kababalaghan sa mga mangangaso, ang Tower of Trials. Kahit saan, ang Tower of Trials ang nangingibabaw na paksa. Sinabi ni Han na sa wakas ay natuklasan na ng lahat ang tore. Nakatingin sa kanyang telepono, habang hawak ang pabalik na bato, binanggit niya ang pagbebenta ng kanyang kagamitan sa napakagandang presyo. Idineklara niyang mahusay at produktibo ang nakalipas na 3 araw. Inamin niyang magtatapos na ang kanyang oras sa Earth, at kailangan na niyang umalis. Isang mensahe ng system ang lumitaw, na nag-aanunsyo ng kanilang napipintong paglipat sa test tower sa loob ng ilang segundo. Ipinahayag ni KH ang kanyang pananabik na bumalik sa Tower of Trials. Habang nagsimulang magwatak-watak si Han, nakaramdam siya ng panibagong pakiramdam ng pag-asa para sa karagdagang pag-unlad. Siya ay muling lumitaw sa isang silid ng tore, na nahulog mula sa taas papunta sa isang kama. Bulalas niya ang kanyang pagbabalik sa tore, napansin ang isang kristal at isang dibdib sa sahig. Isang boses, malamang sa panaginip, ang nagkomento na ito ay inaasahan, na nagpapatunay sa kakayahang ilipat ang mga bagay sa pagitan ng tore at ng totoong mundo. Inimbak ni Han ang dibdib at kristal sa kanyang inventaryo at, nakahiga sa kama, nagpas siyang tumalon. Tumalon siya ng malayo, lumapag na may ngiti, handang hamanin ang ikalimang palapag. Isang abiso ang lumitaw, na iginawad sa kanya ang tagumpay na, unang pagbabalik, at binigyan siya ng kasanayang, Eye of Truth. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na lila, na nagpapakita ng kakayahan ng kasanayang gumamit ng mana upang mang-alap ng impormasyon tungkol sa mga naobserbahang target, kabilang ang mga ordinaryong bagay, at upang makakita ng panlilinlang sa mga salita ng iba, na makilala ang mga may maling ngiti. Si Han, na naiintriga, ay sumundot sa window ng inventaryo, na nagpapakita na ang Eye of Truth, na kasanayan ay hindi lamang makakalap ng impormasyon ngunit nakakatuklas din ng mga kasinungalingan at katotohanan. Tumawa siya, nagulat at natuwa, tinawag itong jackpot. Bumili siya ng Thunder Sword sa halagang 5,000 half points at isang Hunter Scout Shield para sa 3,800 points. Itinaas niya ang espada, ipinahayag ang kanyang kasiyahan sa mga katangian nito. Ang espada ay kumikinang na dilaw,
at kumikidlat sa paligid nito, na nagpapagana sa 10% nitong pagkakataon na maglapat ng epekto ng kidlat sa epekto. Naniniwala siya na ang espadang ito ay magiging kapaki-pakinabang sa labanan. Handa nang simulan ng pagsusulit, nakatanggap siya ng abiso na nagpapatunay sa kanyang kahandaan para sa ikalimang palapag. Walang pag-aalinlangan, tumalon si Han sa portal, sabik na magsimula. Ang sistema ay nagpakita ng maraming mga abiso, na nagpapatunay sa kanyang pagpasok sa ikalimang palapag, na napansin ang mataas na kahirapan nito. Kasama sa pagsubok ang isang 24 na oras na pangangaso para sa werewolf boss sa Wolf Gorge. Ang pagkabigo ay nagresulta sa pagkamatay ng aplikante o pag-expire ng oras. Ang tagumpay ay gagantimpalaan sila ng isang werewolf head patch. Ang parusa sa kabiguan ay kamatayan. Natagpuan ni Han ang kanyang sarili sa harap ng isang napakalaking, talas-talas na bato na napapalibutan ng mga porma sayon na hugis spike. Gabi na, makulimlim ang langit. Nakatayo siya, may tiwala, may hawak na espada at kalasag. Ang mga lobo, na nakadapo sa mataas na lugar, ay nagsimulang bumaba, nagkukumahog patungo sa Han. Mabilis siyang gumalaw, pinutol ang pack, tumakbo pasulong habang tumatahol sila sa sakit. Sinipa niya ang isang lobo nang hindi kapani-pani walang lakas, pinalipad ito. Ang sinipa na lobo ay gamulong sa lupa, nag-iwan ng bakas sa likod nito. Natarante si Han sa kanilang kahinaan hanggang sa napansin niya ang isang napakalaking puting paa na huminto sa lobo. Sa likod nito ay nakatayo ang tatlong malalaking puting werewolves. Ang mas maliit na lobo ay nanginginig at napaungol, ngunit isa sa mga higanti ang bamuka ng malawak ang bibig nito at kinagat ang mas maliit na lobo sa kalahati. Ang iba pang mga werewolves ay lumipat upang palibutan si Han, ang isa sa kanila ay tumutulo ng dugo, na lumikha ng isang nagbabala na paningin. Sa kabila ng kanilang laki, nakaramdam si Han ng matinding pananabik. Sinabi niya na ang tore ng mga pagsubok ay hindi kailanman nabigo na humanga sa kanya. Habang umaarangkada ang mga taong lobo, kumilos si Han, na iniwasan ang kagat ng isang taong lobo at humaharap sa pamamagitan ng paghiwa sa bibig ng isa pa. Natagpuan niya ang hamon na nakagagalak. Sa isang ngiti, isa-isa niyang pinutol ang mga taong lobo, naalala ang kadalian ng pagpapadala niya sa mas maliliit na lobo. May lumabas na notification na nagpapahiwatig na ang kanyang Hunter's Dagger skill ay umabot na sa 100% proficiency, nag-upgrade sa rank idagdag, habang ang kanyang Accelerated Regeneration skill ay umabant sa rank D. Bumagsak si Han sa lupa, napapaligiran ng dugo. Sa pagsusuri sa kanyang punyal, napagtanto niya na ang kakayahan ng Hunter's Dagger na nakuha niya sa ikatlong palapag ay malapit na sa limitasyon ng paglaki nito. Alam niyang kailangan niyang makakuha ng bagong kasanayan sa espada. Habang siya ay nagmumuni-muni, mas maraming taong lobo ang tumalon sa kanya. Sa isang malisyosong ngiti, itinaas niya ang kanyang punyal, inaanyayahan silang magpatuloy sa pag-atake. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalot sa kanya ang ambon ng dugo, at tumayo siya sa gitna ng kaguluhan, nilalamon ang mga kaluluwa ng mga nahulog na werewolves. Pinag-isipan niya kung paano na siya nanghuli ng 3 beses at napansin niya na ang epekto ng kidlat ng espada ay mas bihira kaysa sa naisip niya noong una. Sa gitna ng ambon ng dugo, nakatanggap siya ng mga abiso na naabsorb niya ang espiritu ng Mad Wolf, na nagpapataas ng kanyang kakayahan ng 16%. Hawak ang espada, sumulyap siya sa notification window, na nagpapahiwatig na ang kanyang kakaibang katangiang kasanayan ay patuloy na lumalaki. Kung naabot niya ang 100%, maaari niyang i-upgrade ang ranggo nito. Nang magsimula siyang maglakad papasok sa Wolf Gorge, nataman siya ng isang tanawin na pumukaw sa kanyang pagkamausisa, maraming patay na lobo, lahat ay puno ng dugo. Nalilito, nag-isip siya na nagkaroon ng conflict sa loob ng pack. Nakaupo sa tabi ng isa sa mga lobo, napansin niya ang malinis na hiwa, na nagpapahiwatig na ito ay ginawa ng isang taybak. Paglingon niya, nakita niya ang isang bato na may katulad na malinis na hiwa, na ginawa rin ng isang espada. Ang kalapit na mga yapak ay nagpatibay lamang sa kanyang palagay. Nagpasya si Han na buhayin ang Eye of Truth, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang lilang liwanag. Ang hiwas sa bato ay nag-ilaw, na inihayag ito bilang isang D-rank na aura. Ang abiso ay nagpapahiwatig na ang marka ng aura ay naiwan ng isang mahusay na pag-atake, na maayos na nahati ang pader.
Ang lahat ng bakas ng aura sa paligid niya ay kumikinang na may parehong lilang liwanag. Nagsimula siyang maghinala na ito ay konektado sa isa pang kasanayan. Ang kanyang ekspresyon ay humigpit habang pinag-iisipan ang maraming mga nuances na hindi lubos na nagdaragdag, na nakakaramdam ng pagkabalisa. Biglang umalangaw-ngaw ang isang nakakadurog na ungol sa malapit, na nagpapadala ng lamig sa kanyang gulugod. Nang napagtantong malapit ang pinanggalingan, tumakbo siya, ang kanyang buhok ay humahampas sa hangin. Pumasok siya sa isang nakakatakot na kuweba, nakatutubo na naramdaman na ang dagandong ay nagmumula sa mas malalim na loob. Sa sandaling iyon, isang napakalaking pulang werewolf ang sumabog mula sa kuweba, ang presensya nito ay kahanga-hanga at nakakatakot. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Ka-recap, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta, mag-iingat lagi kayo ka-recap, peace.